ginanang Hafiz al-Quran sa Galing, Youth Sectoral Representative ng United Bangsamoro Justice Party, nasa nagawin na niya, manas Al-Hafiz Sulfi Abbas. Al-Hafiz Sulfi Abbas. Ang buti ng interview ko. Ito naman sa interview ko. Parang election. Ay, tugot ko. Kilala ka? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Again, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, alhamdulillah. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapasalamat din po tayo sa organizer nitong activity po natin ng Voters Campaign for UPJP. Pinaparating din po namin ang isang maraming na pagbati mula sa UPJP Party President na si Al-Hajj Moran Ibrahim at lahat po ng liderato o leaders ng UPJP MILF. Ako po si Sulfi Abbas, nagpapakilala po dahil yung mga kasamahan ko po dito ay matagal na po kilalang mga social movers or leaders dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, ako po si Sulfi Abbas, once again, hindi po ako anak ng mujahidin, no? Hindi po ako anak ng isang politiko, bagos ay isa lang po akong ordinaryong bata, o isa lang akong ordinaryong estudyante. But alhamdulillah, pagkatapos ko pong nag-aral sa mga Catholic institution dito sa Cotabato City, imagine, nakapag-graduate po ako sa Notre Dame RPM College of Cotabato, nag-proceed po ako ng high school sa Notre Dame of Cotabato City. Pagkan after that, ay alhamdulillah, nakapag-aral po tayo sa Mahad Al-Wahid, no? So isa po itong madrasa o tahfidhul Quran na kung saan ay nag-memorize po tayo ng Quran at alhamdulillah ay binigyan po tayo ng malaking opportunity na mapag-aralan po ang Quran at maintindihan po kung ano yung ibig sabihin ng jihad. So pagkatapos ko po nag-aral ay nag-proceed na po ako sa pag-aaral ng ulit, no? Na pag-aaral ng secular education at hanggang ngayon po ay nag-continue na po tayo dahil ang pangarap po natin ay kung paano po maging magaling na abogado, no? Katulad ng isa pong abogado po natin sa UPJP, si Attorney Mary Ann Arlado, representing the settlers communities. So, after po nun ay sumali po kami ng maraming organization at dito po namin nakita kung gaano po ka-importante na magkaroon ng organisasyon na ipaglaban yung mga advokasya po natin. Ako po personally, dahil nakita ko po yung struggle ng mga kaklase ko po dito sa Marcas, dito sa madrasa, yun yung naging reason kung bakit tinanggap ko yung challenge sa pagtakbo dito sa Bangsamoro Parliamentary Election. So, ako naman po, hindi ko naman po ginusto na tumakbo at maging politiko dahil wala po tayong experience, Hindi po ako galing sa isang malaking political clan na malaki po yung machinery para po manalo sa politics. But then, naiintindihan ko po yung struggle, naiintindihan ko po kung gaano kahirap mag-aral sa madrasa, kung paano po makasurvive na i-balance yung education po ng mga kabataan. Kaya, nang dahil po dito ay isinusulong po natin yung mga advokasya o yung mga pinaglalaban po ng ating mga kabataan. Dito po sa maraming organisasyon po na nasakihan po natin ay marami po tayong tinulungan ng mga madrasa and para magkaroon po sila ng mga scholarships, para magkaroon po sila ng
budget no, sa pagbayad po nila sa madrasa. But then again, ang sinabi nga po ng ating mga leaders na kung meron kang mga advocacy, kailangan mo po yung ipaglaban sa policy making level. Ibig sabihin po nito, kapag maipaglaban po natin yung ating pong mga madrasa o Islamic institution sa level po ng parliament, ay pwede po or may chance po na magkakaroon na matulungan po natin yung ating mga madrasa na magkaroon po ng mas magandang sistema upang hindi na po natin, kumbaga hindi na po tayo naghihirap na i-balance pa yung edukasyon na nag-aaral ng Islam at nag-aaral naman dito ng secular education. Alam niyo po, nung pupunta po kami, alhamdulillah, nung nakapag-bisita po kami sa Jakarta, Indonesia, kung makita po natin doon, yung mga estudyante po nila, ay nag-aaral po sila ng Quran and at the same time, sabay po yung pag-aaral po nila ng secular education. So, ibig sabihin, malakas po yung integration ng Islam and secular. So, sila po, nag-umusapan ka po sila ng Quran internationally and at the same time, kaya po nilang mag-robotics. So imagine po dito sa Bangsamoro ay nahihirapan po natin yung gawin. Imagine na hindi po natin kaya na yung mga kabataan dito sa madrasa o sa markas ay magkaroon na kaagad ng secular education. So kaya po tayo bilang representative po ng kabataan, kumbaga tinataasan po natin yung pangarap natin para sa kabataan Bangsamoro dito sa farm. So kaya po, inshallah, kung nakikita niyo po yung pangalan namin dito sa itaas, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po maipanalo ang United Bangsamoro Justice Party para po sa darating na election upang magawa po natin kung ano po yung mga pangarap natin para sa Bangsamoro. Pangalawa po, gusto ko lang po ulitin yung sinabi po ni Prof. Hashim Mantikaya regarding sa Committee on Youth Affairs. So, pinapaalam po namin na inshallah, once ma-approve na po ng Central Committee o ni Kaki Murad as the chairman of the MILF, yung structure po at yung plano ng Committee on Youth Affairs ay inshallah, magsastruggle po tayo na makapag-organisa hanggang probinsya o region hanggang sa pinaka-baba o dito po sa mga barangay po natin. Now, dito po sa Koya, inshallah, imagine po ninyo na ito pong ating mga mahal po na mga kababaihan sa SWC, mga bago na nakapag-organize po sila dahil dekada na po silang nag-organisa. No, alhamdulillah, and we're very happy kami po bilang kabataan kahit nag-volunteer lang po kami mag-secretariat dito sa UPJP o sa MILF. Na-amaze po kami na nakikita yung mga usually naka-green na hijab dito po sa SWC. So yun din po yung isa pong pangarap natin na magawa po natin dito sa bar na palakasin po natin yung ating pong kabataan. Statistically speaking, kapag nag-organisa po tayo ng mga kabataan na kung saan 50 to 60% ay voters po ng bar. So ibig sabihin, kapag tinulungan po natin yung mga kabataan pumoto, ay kaya po natin maipanalo ang UPJP at kaya po natin maibalik si Chairman Al-Hajj Murat Ibrahim sa Parliament. Inshallah. So yan po yung hinihingi po namin dito sa 105th Base Command na as you assist the women, ay sana po i-assist nyo rin po yung ating mga kabataan. So inshallah, dahil po sa power at sa dami, kasi this is a number game, ang ikang politika. So sa dami po ng kabataan po natin, ay kaya po natin maibalik at mag-reforma dito sa Bangsamoro Parliament, inshallah. So yun lang po, alhamdulillah, maraming salamat po sa inyong tulong, at inshallah ay mananalo po
United Bangsamoro Justice Party sa darating po na eleksyon ngayong September 14, 2026. Maraming salamat po. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagdudwa, sumisa sa Youth Central Representative sa United Bangsamoro Justice Party, si Al-Hafiz Sufi Abbas. So, naginagamay ito na i-produce ko siya sa mga lusong ko sa kanan niya ang mga babae, ibasig,